Okay mga ka-homies, dito sa video na to, ang share ko sa inyo is yung very simple na video editing na pang beginners talaga. So magagamit nyo to kung isa kayong social media manager. Sabi ng client mo, mabilis ang edit to, patanggal lang na tong part na to. Or kung gusto mo na beginner na video editor, yung more on cut lang, tapos lagay lang ng mga titles, intro, outro. So, pwede rin to magamit nyo, no? And last is kung panglagay sa portfolio, no? Kumbaga, knows basic video editing. So, ang gagamitin natin ngayon, and ituturo ko sa inyo yung software, is itong nasa screen nyo. So, Filmora. Ang number one na maganda dito sa Filmora na to is pang beginners talaga siya, no? Wala siyang mga komplikadong kailangan nyo pang pag-aralan. So, super basic no mga tools niya. Ultimo yung anak nyo na high school, so kayang-kayang gamitin tong Filmora na to. Pangalawa naman is pwede nyo siyang i-download and pag-practicean for free, pero may paid version din siya, pero di hamak na mas mura siya kumpara doon sa mga software na ginagamit ng mga video editors talaga. Okay, so simulan na natin tong video. Next is pipili ka ng aspect ratio, kung widescreen ba na 16:9 or 1:1 na pang Instagram. So sa screen nyo, makikita nyo yung pagkakaiba-iba ng mga aspect ratio na yan. So, click mo yung new project. So ito na yung Filmora nyo. So unang-unang ginagawa dito is nag-i-import tayo ng files. Or kumbaga, nilalagay natin yung i-edit natin na video dito sa Filmora. So pinakamadaling gawin is hanapin mo yung file na yun, then i-drag and drop mo siya dito sa project media. Or pwede rin na import, tapos import media files. So yan, manual lang na hahanapin mo yung file. Okay, so mabilisang paliwanag lang kung ano yung mga windows na nandito. So ito yung project media. Dito tayo naglalagay ng mga files na gusto nating i-edit. So dadrag lang natin dyan. Ang tawag po dito sa baba is timeline. So lahat po ng i-edit nyo, so lalagay nyo lang dito sa timeline nyo. Ang tawag po dito is preview or kung ano man yung nandito sa timeline nyo, so yun yung lalabas sa preview nyo. And yung nandito rin sa preview, ito na yung pinaka-final na maiging itsura ng video natin. So, tingnan nyo maigi ang sa preview na yan. So, buburahin ko muna to. So, para masimulang i-edit ang isang video, so, idadrag mo lang siya, yung video na yon papunta doon sa timeline. So, steady click, tas drag. So, ito po yung mga layer ng video. So, video 1, video 2, tas ito layer ng audio to. Pakita natin kung para saan yan, no? So, pwede ka pang mag-drag ng isang video file dyan. So, yan. So, dalawang video file na. Kung ano yung nasa taas na layer ng video, yun yung makikita sa final na video nyo. So, tingnan nyo to, no? So, nag-iba siya ng scene kasi nasa taas siya. So, next naman natin is yung basic tools para ma-edit nyo na yung video na to, no? So, simula tayo dito sa kulay red, no? So, ito po yung cut. So, pag kinik mo yan, so, yung video files nyo is mahati siya sa dalawa. So, pwede mo na ngayon siyang ihiwalay. Kumbaga, bawa, gusto mo tong tanggalin, so, pwede mo na siyang ihiwalay. So, kung napansin nyo, dalawa yung nakat, no? Pag wala kayong nakaselect na file, lahat ng file nyo na matatamaan niya is makakat niya. Pero kung magse-select kayo ng specific na file, bawa, ito, i-click nyo siya. Pag naka-highlight na, then pag kinat nyo, so siya lang yung makakat. So, hindi makakat tong nasa baba. So, ang primary purpose niyan is i-cut nyo yung video or hatiin nyo sa dalawa. So, ito rin yan, no? So, pareho lang sila na cut. So, pag-aralan nyo rin yung shortcut keys kasi mahalaga rin yan. Ang next na tool naman is itong trash can or delete. So, pili ka ng gusto mong i-delete, tas click mo lang yan or press mo yung delete. So, para matanggal na siya. Ito is undo. Kung sakali nagkamali ka ng pindot, redo. Ito is i-hide nyo yung layer. So, kung ayaw nyo siyang makita. So, pag in-unhide nyo siya, so makikita na ulit yung layer na yun. Ito naman, lock. So, hindi mo siya po pwedeng galawin. Hindi mo po pwedeng i-move or i-cut. So, hindi siya masasama sa cut pag nakalock. And itong third layer is dito nilalagay yung mga audio. So, sample natin. So, ito, music. So, drag natin sa audio na layer. So, yung mga background music, so, dyan nyo siya ilalagay. Another thing na mahalaga pala is yung pag-drag ng file. So, click mo lang doon sa file. Dahil ba, hindi mo siya gusto dyan sa oras na yan. So, steady click mo lang, tapos drag mo lang siya. Kung saan mo man siya gustong dalhin. Yan. So, nilagay natin siya sa mas maagang time. Pwede rin, iwalay mo siya ng layer sa taas. Pag kinik mo dyan, so gagawa siya ng another na layer. Next naman is yung pag-navigate ng timeline. So, makita nyo, no, mahaba yung video pero hanggang 1 minute 15 seconds na nakikita sa timeline natin. So, pwede nyo i-zoom in or i-zoom out yung timeline nyo. So, dito yun, no? Sa nakikita nyo na minus tas plus. So, kung gusto mong i-zoom in, so, scroll mo lang siya papunta sa plus. So, kung gusto mong makita yung overall na timeline, yung buong timeline, click mo to. So, ito yung buong timeline nyo, no? Since hanggang 21 seconds lang nakikita sa timeline natin, so, pwede mong gamitin yung button dito sa kaliwa, no? Sa bottom left. So, para may scroll mo yung timeline mo. Gusto mong pumunta sa 2 minutes. So, yan. Gamitin mo yung scroll na to. So, ang next naman natin dito sa preview is play. So, pe-play nyo lang yung sa timeline nyo, no? So, play, tas pause. So, spacebar yan. So, ito parang next frame nung sa video. So, makita nyo yung timeline, gumagalaw, no? So, frame by frame yung paggalaw niya.
Ito naman is pabalik lang na frame by frame din. So ito, so back to start. So itong 1/2, 1/4, 1/8, so ito yung preview, no? Kumbaga yung resolution. Kung bumabagal na yung computer nyo, so pwede nyo gawing 1/4, 1/8. Pero kung matindi yung computer nyo, so pwede nyo, ano yan, so full or 1/2 kayo mag-edit. Ito kung gusto nyo panoorin ng full screen, itong nasa preview. So itong part na to, si client umiinom, walang ginagawa, so hindi pa to yung start. So kailangan ng burahin yan. So para burahin yan, so highlight mo lang siya. Tapos click nyo yung delete. So napapansin nyo nawalan dito. So sa 5 second, 25 seconds. So blanco yan. So black screen yan pag in-export natin. So pwede mong yung space dyan, highlight mo, tapos delete mo. Para mag-move siya. Kumbaga, simula pa lang. So ito na yung simula nyo agad. Walang ganito na black screen. Or pwede natin itong gamitin na auto ripple na tinatawag. So undo muna natin. So naka-off yung auto ripple. So on natin yung auto ripple na tinatawag. So delete na ngayon natin siya. So, pag delete mo automatic, wala na siyang space, no? Kasi pag naka-off yan, tapos nag-delete ka, so may space siya. Pag naka-on is automatic, mapupunta siya sa pinakakaliwa or didikit siya sa next file. So, play natin sandali yung video para mapakita natin yung next. Okay, so, Hindi ka na lang. okay, ano nga bang laptop ang... So, kung mapapansin nyo, pareho silang may audio. Dito sa B-roll na tinatawag is hindi naman kailangan ng audio dyan. Sa ngayon, magkasama yung audio, pati yung video niya. So, para mapaghiwalay natin, matanggal natin to. So, right-click natin yung file. So, pwede mo siyang i-mute. So, okay na yan, hindi na yan madidinig. Or pwede mo rin na detach audio. So, nahiwalay na sa kanya, sa video niya yung audio niya. Ngayon, yung audio, since di naman siya kailangan, so, pwede mo na siyang i-delete. So, dito pala sa kanan, pwede nyo na i-click to para sa ma-monitor nyo yung audio, yung levels ng audio nyo. Para sa work from home na may... So, kung hindi nyo naman siya kailangan, so pwede mo siyang i-click ulit para hindi na siya makita. Next na ituturo ko sa inyo mga commits is yung pag-change ng properties ng video files. Ito mga to, no? So, may mga properties kasi yan na tinatawag. Madali lang din naman yan mga commits. So, kung ano yung gusto mong palitan yung property, click mo lang yung file na yon, tapos click mo to, yung parang settings dyan. Or pwede rin na i-double click mo yung file na yun. So, pareho lang yan. So, mapupunta na kayo dito, no, sa properties na itong video file na to. So, rotate kung gusto nyo i-rotate yung video file na yun. Pwede habang nira-rotate natin siya. So, nakikita nyo na yung yung nasa likod itong video file na to. Kasi nga magkapatong yan mga ka-homemates. Itong flip, so babaguhin lang yung parang babaliktarin lang siya. Playable pa rin yan, no? So, buong video file magiging ganyan siya. May iba siya. Itong scale kung gaano kalaki yung video. Bawa, gusto mo siyang liitan. So, pwede mong i-drag yan pababa. Or dito, pwede mong baguhin yung values. So, makita nyo, lumet na yung sa screen na yun. Dito sa position, kung saan yung, position ng video. Halimbawa, gusto mo siyang i-move pa kanan. Gusto mo siyang ibaba. So, yan. Pwede mong baguhin yung sa position. So, click and drag lang yan, mga ka-homemates. And another way na paglipat ng position, double-click mo dun sa video. Dito sa display or sa preview, double-click mo dyan. So, pwede mo na siyang i-move kung saan mo siya gustong ilagay. Sa scale, so, pwede rin dito yung sa scale. May tamang arrows na yan, so move mo lang pa kanan. So, lalaki na yung scale niya. Dito sa composting, ang mahalaga dito is yung opacity. So, kung gaano siya nakikita. Bawa, gusto mong malabo lang siya, 50%. So, pwede naman yan kung gusto nyo ganyan, mga co-mates, no? Kung gusto mo 0%, hindi na siya nakikita pag ganyan. So, madalas sa mga basic editor, so ito lang naman yung kailangan. Itong nasa baba, medyo advanced na siya, no? Sa motion, medyo certain effects na to, mga co-mates, na i-apply dito sa video na to. So, try lang natin yung fade. Pero hindi tayo gano'ng mag-stay dito. So, magkakaroon ng parang fade effect yung video na to. So, tingnan natin. Para sa work from home na may... So, parang yun, no, hindi siya instant na nandyan agad. So, pwede nyo paglaruan yung motion kung anong gusto nyo mangyari sa video nyo. So, kung gusto mong wala, so no motion lang. So, dito sa color properties ng video, papalitan mo yung mga white balance niya. So, pakita tayong konti. So, dito sa temperature, kung gusto mong medyo may pagka-blue yung video nyo, so, tingnan nyo yung preview, no? So, medyo nagbo-blue siya. Gusto mo naman na medyo yellow, so, move mo pa right. Sa inyo sa temperature. So, sa color, papalitan mo rin yan yung contrast, saturation, pas pati yung brightness ng video. Kung madilim yung video ni client mo, so pwede mong palitan dito. Pwede mag-a-apply yan dito sa buong video file, mga ka-homemates, ha. So, dito, mas advanced na settings. So, mabilisan lang. Click natin yan. So, dito, pwede kayong pumili ng presets na i-apply na color sa video nyo. And pwede nyo yung i-adjust dito yan. So, ako personally, hindi ako nag-edit ng colors. Kung ano na yung nakunan ko na natural na color, yun yung ginagamit ko. Pero kanya-kanya yan. No? Kung gusto nyo yung baguhin yung color ng video ng client nyo, so pwede nyo paglaruan dito sa color na properties. So, balik ko yung music na file. So, sa layer 2 ng audio. Dito sa audio, meron din tinatawag na audio properties. So, double-click nyo yan. So, play lang natin sandali.
So, madalas na pinapalitan sa audio is yung level ng volume niya kung gaano siya kalakas. So, one way is punta ka sa audio, tapos makita mo, no, merong linya. Ibig sabihin, nandyan yung volume niya, yung linya na yan. So, pwede mong babaan yan, hinaan yung volume, steady click mo lang niya sa linya, tapos scroll down mo pa baba. Makita mo yung volume, no, nagma-minus 12, minus 13 dB. So, ina natin siya ng 13 dB. So, mas mahina na yung volume. Or, makita mo, no, another one is dito, sa top left, makita mo, no, minus 13 dB. So, pwede mo rin siyang baguhin dyan. Gusto mo nang lakasan siya. So, plus 6 dB naman siya. Fade in, fade out. So, pag start kasi ng video, malakas agad siya. Baka magulat yung viewers nyo. So, fade in, kumbaga, hindi siya agad-agad malakas. Kumbaga, mula mahina, palakas siya. So, ilang seconds na mag-fade in yung music. Ibig sabihin, sa 1.6 seconds, dun yung parang pinaka-full volume na niya talaga. So, yun, no, nagsimula siya ng medyo mahina muna. So, bago punta doon sa talagang volume na niya. So, pwede nyo laruin yung fade in na yun dito, no? Sa maliit na button na to. So, yung mas matagal mag-fade in, so, stretch nyo lang siya pa kanan. So yun, mga basics ng audio lang mga ka-homies. So ang next na didiscuss ko dito sa Filmora is ito yung isa pa na gusto ko sa kanya, no? So yung titles. Kasi sa ibang mga editing software, yung mga title na yan is super county yung mga presets nila, yung kumbaga yung pwede nyong gamitin. So ito meron na sila dito na pwede nyo na agad gamitin na maganda na rin naman yung yung parang animation niya. So mabilis ang sample tayo kung ano nagustuhan nyo, so drag and drop lang. So click mo, then i-drag mo dun sa timeline mo. So play natin siya. So yun mga ka-homies, no? So may maganda siyang text animation. So hindi super ganda pero formal na, kumbaga minimalist, maayos na siya agad. Yung sa ibang software kasi so wala silang mga libreng ganito. And ikaw pa yung gagawa. Minsan aabutin ka pa ng 30 minutes to 1 hour para gumawa ng ganyan. Kapag beginner kayo. So pwede nyo palitan yung nakasulat na yan, syempre, no? So double click mo lang sa title para makapunta sa properties niya. So pwede mong palitan to, yung nakasulat dyan. So James Tristan Ruiz. Itong your title here, pwede nyo rin palitan. So, double click nyo lang sa kanya. Filmora. Then, dito sa kaliwa, meron niya mga parang presets na mga text. Gusto mong palitan yung font style niya, yung Filmora. So, click mo lang dito sa mga presets nila kung gusto mo siyang palitan. Dito sa advanced, yung more advanced options para do sa title. So, pwede nyo rin siyang i-adjust, idikit do sa kaliwa kung gusto nyo. So, steady click lang, tapos drag mo lang siya papunta doon. Masasama naman yung animation yan. Click mo yung OK. Then, tingnan natin. So, balik tayo sa properties sandali. So, kung gusto nyo palitan yung kulay ng James Tristan Ruiz, so, click mo lang sa kanya, tas color. Gusto mo na blue, close mo lang. So, kulay blue na yung color niya. So, maraming dito, no? Marami silang presets na tinatawag. Ito, gusto mo idagdag sa video ni client mo. So, drag and drop mo lang siya. So, pwede mong palitan yung text, pwede mong palitan yung kulay. Yun, no? So, super dami ng mga free nila na titles and lower thirds. And pag yung client minsan na nakakita na ito, pag si client mo hindi rin naman siya magaling or kumbaga hindi rin naman siya advanced, beginner lang din siya. So, simpleng ganito, natutuwa na yung mga clients minsan. So, make sure lang na babaguhin nyo yung mga background, mga text, sunod nyo sa, sa kulay ng branding nila. Yun nga, yung kung kulay nila is black or kung kulay nila is blue. So, pwede nyo baguhin yung mga kulay. So, kasama na rin pala mga commit sa animation yung outro na tinatawag ng mga lower third. So, play natin sandali. So, kasama na yung pagpunta niya sa yung pag-exit ng lower third. So, meron din mga title pang simula ng video ng client nyo, no? So, drag and drop lang din. Play natin sandali. Then, kung gusto nyo palitan yung text, double click nyo lang doon sa text. So, type nyo lang dyan yung gusto nyo ilagay na text. So, lahat ng nandyan, titles, lower third. So, pwede nyo gamitin para sa mga client nyo. So, next na discuss natin, mga co-mates, is itong transitions. So, madalas din itong ginagamit kahit basic video editing lang. So, play muna natin sandali. So, galing dito sa scene na to or sa video na to, so, bigla na lang naging ganito yung video niya. So, dito pumapasok yung transition, no? So, pili kayo ng transition na gusto nyo, tapos i-drag nyo lang dun sa paglalagyan nyo na clip. Pwede nyo siyang ilagay dyan. Sabihin, magkakaroon siya ng transition. So, ito, dissolve. So, tingnan natin. So, yun, no? So, hindi siya biglaan ganun. So, meron siyang parang kaunti na dissolve effect. Pero medyo matagal, no? So, pwede nating i-edit yan.
So dito para ma-edit yung properties ng video, ng transition, ng title. So lagi lang double click para lumabas tong sa properties niya. So yung duration niya 2 seconds. So pwede natin siyang gawin na try natin 1 second. Just click mo yung OK. So mas maikli na siya. Or pwede rin cut natin to sandali, tapos burayin natin to. Pagsunurin natin sila. Pag di-delete nyo yung transition, click nyo lang sa transition na to, tapos delete. So, mawawala na yung transition. So, try naman natin tong fade. So, maraming klase ng transition dito, mga ka-homemates. So, pili na lang kayo dyan. Pero, marirecommend ko yung mga dissolve lang, tapos ito yung mga fade. So, try natin tong fade ngayon. So, drag mo lang yung fade. Kung napansin nyo, mga ka-homemates, no? So, abot siya doon sa isang file, tapos abot na rin siya sa isang file. So, kaya natin siya pinagpantay, mga ka-homemates, is para yung transition nyo, magsisimula pa lang dito sa scene na to. Hanggang sa scene na to, may transition pa kayo. So, medyo matagal. So, double click mo lang ulit. Then, paikliin mo lang yung duration niya. So, yun yung mga transition, mga ka-homemates. Itong effects, pwede mo i-drag yan sa video ni client mo. Yan. So, pag nilag mo dyan, mapupunta na effects sa kanya. So, play natin sandali. So, meron siyang parang 70s effects. So, check nyo na lang yung effects kung meron mga kayong gustong gamitin dyan sa preset na effects niya, ni Filmora. Dito sa Elements, so useful din to para sa mga beginners. So, try tayo ng isa. So, drag and drop lang din to, mga ka-homemates. So, yan, mga elements kung kailangan nyo ng ganyan. So, gamit yung mga basic tools na tinuro ko sa inyo. So, makakapag basic video editing na kayo. Madalas naman, pag client nyo sa social media management, very basic editing lang yan. Madalas cut lang nung mga simula nila or mga mali nila. Then, add lang nung title nung video. Tapos minsan add lang nung pangalan nila. So, very basic lang din naman yung pinapagawa nila. And malalagay nyo na rin sa portfolio nyo na knows basic video editing, mga co-mates. So, ang last part nito is kailangan na natin siyang i-export or parang gawing final video na, mga co-mates. Yung gawing video na talaga siya. Kasi ngayon, nasa video editor pa siya. So, kailangan natin siyang i-export. So, para magawa yun, nandito sa taas, no, click export. Dito sa format, kung anong format ng video, madalas pag talagang MP4 madalas Not unless na i-require ni client na ibang format. Pero madalas MP4, so okay yan. Dito sa name ng video, so file name. So Filmora Tutorial. Save to output, so saan mo daw isi-save? So ako sa desktop. Resolution, so 1920 by 1080. So full HD. Pero pwede mong palitan yan dito sa settings. So pwede nyong palitan yung settings dito kung meron kayong gustong palitan. So pag okay ka na, click mo yung export. So, antayin nyo lang yung percentage sa baba na matapos. So, yun mga ka-homies, no? So, ito na yung na-export natin na video file. So, ito na yung sisend nyo sa client nyo. Mga ka-homies, kung nagustuhan yung video, make sure na i-click nyo yung like button, mag-subscribe kayo kung gusto pa ng ganitong mga klaseng video, mga video about online jobs, freelancing. So, click nyo yung subscribe button. So, thank you for watching, mga ka-homies. See you next time.